So One Punch Man 220 at ang title nga nito ay Major Promotion. Sa umpisa ng chapter makikita natin na nandiyan na nga sa may Say City ang si Blue. Gamit nga yung napakagandang high-tech niyang relo nasabi niyang dyan daw nagpunta. Naisip niya nga na after ng Monster Association incident talagang wasak na yung Say City. Kaya kung itatago nga raw si Sweet Mask siguradong dyan nga raw yung lugar na yon. Yun nga lang talagang kinakailangan ng maraming manpower kung hahanapin nila ito sa lugar na yan. At talagang galit nga siya sa Hero Association dahil sa nakaialam daw ang mga ito sa paghabol niya kay Sweet Mask. So galit siya sa Hero Association dahil si Saitama nga ang kumuha kay Sweet Mask hero ng mga ito. At makikialam nga rin si Genos. Kasunod nga niyan mukhang eto yung nangyari mga tol. Hinahabol nga rito ni Blue si Saitama habang bit-bit nga nito si Sweet Mask. At talagang nagtataka yang si Blue dahil sa napakabilis nga raw niyan at sino ba raw ang hero na yan. Tumatalon-talon nga lang daw ito sa mga building habang bit-bit niya ang monster pero talagang na-maintain daw nito ang speed na yon. At dahil nga raw dyan talagang hindi siya aabot. Kaya dahil nga dyan mga tol biglang ginamit niya nga yung suit niya. Sinasabi niya dyan na magagamit niya nga lang daw ito ng isang beses pero wala na nga raw ibang paraan at kailangan niyang tanggalin ang limiter ng suit niya. Parang may dumadaloy na kuryente sa katawan niya mga tol at talagang bumilis nga siya dyan. Mula nga dyan bumelo siya mga tol at dito talagang aabutan niya na si Saitama at Sweet Mask. Kunti na nga lang talaga grabe yung speed boost ng suit na yan pero kasunod nga niyan bigla na lamang sumulpot si Genos. At sabi nga ng hero ano ba raw ang ginagawa niyan? Tumigil daw ito. Bagsak nga sila dito sa building at talagang kilala nga ni Blue yang si Demon Cyborg. Nagtanong nga si Genos kung sino ba ang kaharap niya na yan at nabigla na nga lang si Blue dahil sa napakalayo na nga ng hinahabol niya at nakalayo na nga ito. Kaya sabi nga dyan ni Blue kay Genos ano ba raw ang iniisip nito? Yun nga raw isang pro hero na itinatakas ang isang monster at napakarami na nga raw mga report kaya hindi na yun pwedeng itago pa. At tinanong niya nga rin kung pinoprotektahan ba raw ng Hero Association niyang si Sweet Mask at bakit ganun daw yung napakabilis na kalbo na yon. Mareresolve niya nga raw ito ng payapa o hindi depende sa sagot niyang si Genos. Sagot naman ni Genos na-detect niya nga raw ang mataas na enerhiya mula sa kanang kamay nito. Mukhang nakasuot daw ito ng special weapon, napakalakas na weapon na hindi raw dapat suot ng isang ordinaryong tao. At yung mga wala nga raw sa Hero Registry talagang pinagbabawalan na magdala ng mga overpower weapon. Sabi naman ni Blue ganyan nga rin daw si Genos dati nung hindi pa ito rehistradong hero. Dagdag niya pa nag-background check na siya sa malalakas na mga pro hero at hindi nga rin daw siya civilian. Nagpakilala nga siya nga raw si Blue ang top hero ng Neo Heroes. Sabi naman dyan ni Genos kung ganun wala ngang rason para maglaban silang dalawa. Sabi naman ni Blue sandali nga lang daw nakialam nga raw ito sa hero activity niya. Kaya sagutin nga raw nito yung katanungan niya. Ano ba raw ang gagawin ng Cape Balde na yun kay Sweet Mask? Sagot nga lang dito ni Genos mga tol hindi niya raw alam at yung action nga raw na yun wala naman daw kinalaman sa Hero Association. Hindi nga raw pwedeng pagbawalan ng kahit na anong rule si Saitama sensei niya at mula nga dyan talagang biglang bigla yang si Blue. Okay lang ba raw talaga yun kay Genos isa nga itong S-class hero pero ayun mukhang iniwan na nga siya ni Genos. So ayun balik nga dito sa Say City kung nasan etong si Blue at naisip niya nga na talagang nakatakas si Sweet Mask dahil sa pangingialam ng mga yon. Lahat nga raw ng patungkol sa Hero Association corrupt, whether yung management o yung mga hero themselves. Kaya hindi nga raw sila dapat makipag-cooperate sa mga yon. Mula nga dyan tumunog yung device niya na nagsasabing may lumabas na monster. At kasunod nga niyan mga tol cut na rito sa base ng Hero Association. Kung saan nandyan nga sa isang cafe si Forte, si Butterfly DX at si Chain and Todd. At parang may kung anong iniisip nga dyan yang si Forte. Kaya sabi nga dyan ni Butterfly kung may problema nga raw ito bakit hindi nito sabihin. Pero hindi raw siya magpapautang ng pera. At mula nga dyan sinabi na ni Forte yung iniisip niya. Ini-scout nga raw siya ng isang organization na tinatawag na Neo Heroes. Napakaganda nga raw ng inaalok na compensation. Magalang din daw ang pagtawag sa kanya ng mga ito at talagang halos doble nga raw yung monthly income. Maring may nakita nga raw ang mga ito na rare talent mula sa kanya na nabaon na nga rito sa Hero Association. Pero mula nga dyan sabi ni Chain and Todd na-scout nga rin daw siya. Ganun nga rin daw si Butterfly DX at binigay pa nga raw sa kanya ang pamphlet na to at ang kontrata. So nabigla si Forte mga tol dahil akala niya kaya siya nire-recruit talagang special siya. Pero pati nga ang dalawang kasamahan niya nire-recruit din pala. Kaya tinanong niya nga ang mga ito kung sasali ba sa Neo Heroes. Sagot nga sa kanya kinukonsider pa nga nila. At nabanggit nga rin na magpo-provide pa raw ng damit, pagkain at accommodation ang Neo Heroes.
Paliwanag pa nga mga tol, unlike daw sa Hero Association, talagang number 1 priority doon ang safety ng mga hero. Kahit nga raw mga baguhan binibigyan ng solid gear at wala pa raw quota doon. At kung meron daw insidente kakalkulahin na ng isang AI ang sitwasyon at ang ipapadala nga yung mas suitable talent. At kailangan daw na 3 kayo sa team bago magpunta sa isang mission. Nagde-deploy nga rin daw ang Neo Heroes ng armored transport vehicle at mga aircraft sa iba't ibang mga city para sa transportation nila. Ang restriction nga lang daw kung sakaling kulang sa sense of norms ang isang hero. So parang may masamang ugali o hindi marunong makisama sa iba. Kung ganun daw magkakaroon ng penalties gaya ng baka ma-revoke yung registration. Dagdag pa nga nila dyan talagang patas nga raw ang rules na yon at napakahirap nga talagang tumanggi sa alok na yon. So kasabay nga niyan mga tol kinukuha ni Blacklist ang sandwich at ibinigay naman ito ni Chain and Toad sa kanya. Kaya dito napatanong si Porte kung sasali sila doon sino na ang mag-aalaga kay Ruber. Habang makikita natin dyan mga tol na binibigyan din ng sandwich ni Black S yang si Ruber. At dito mga tol matindi nga ang iniisip nitong si Black S. Talagang naging interesante na raw ang mga pangyayari. Sa mga ganyang sitwasyon nga raw dapat nagtutulungan ng mga heroes pero sinasabotage nga raw ng mga ito yung isa't isa. Ang hero organization nga raw na to na-establish ilang taon pa lamang pero nilalaman na nga raw ito ng bagong kapangyarihan. Kaya siguro raw hindi masama yung naging pag-atake ng Monster Association. At tinanong niya pa nga dyan si Ruber kung tama ba siya. Dagdag niya pa nga kung magiging threat ba raw sa kanilang mga monster ang sinasabing Neo Heroes. At ang sagot niya nga sa tanong niya hindi. Ang mga tao nga raw marurupok na nila lang kahit na nga raw gaano kaganda yung leadership nila. At ang isang giant monster nga raw hindi matatalo sa army ng mga langgam. So dito masasabi natin na talagang masama pa nga rin mga tol etong si Black S. At despite na mahina nga siya ngayon talagang gustong gusto niyang matalo ng mga monster ang humanity. Dagdag niya pa nga ang tanging kinakatakot niya lang daw sa Hero Association si Tatsumaki at Saitama. Hindi raw dapat pinayagan na naging hero ang dalawang yon. Kumpara nga raw sa dalawang yan talagang hindi na nga raw siya natatakot sa iba pang mga heroes. Ngayon nga raw nasa under constant stress ng humanity. Ang pag-emerge ng bagong association medyo napahupa ang tensyon pero ang paghina nga raw ng Hero Association talagang makakasama sa humanity. At kung ganun ang sitwasyon nga raw na ito talagang beneficial para sa kanilang mga monster. Dagdag niya pa kailangan niya nga lang daw kumain ng dog food at darating din daw yung tamang opportunity para sa kanya. At mula nga dyan sabay dating nga ng pinakamalakas na kalbo mga tol. At speaking of naglakad-lakad nga raw siya at bumili ng dog food. At mula nga dyan makikita natin na talagang biglang-bigla nga si Black S. Habang mukhang tuwang-tuwa naman si Ruber na makita ang amo niya. Tinignan nga ni Butterfly ang dog food na binili sa Saitama. Ano ba raw yan? Hindi raw yan pwedeng kainin ni Ruber. Hindi man lang daw kinonsider ni Saitama yung nutrition balance at mukhang pinili nga lang daw nito yung pinakamura. Pang adult dog pa nga raw yung biniling yan at si Ruber nga raw tuta pa lamang at 4 months old pa lamang ito. Kaya siya na nga lang daw si DX ang bibili ng dog food. Dagdag naman yung Chain and Toad yung hinunguya daw na laruan ni Ruber si Rana kaya bumili na nga rin daw yung si DX ng bago. At tinanong naman dito ni Porte yung si Saitama kung na-scout din ba raw ito. At napatanong na nga lang dyan si Kalbo kung ano ba raw ang sinasabi niya. So probably mga tol hindi nga nakasama sa mga na-scout ng Neo Heroes itong si Kalbo. Mula nga dyan may napakalakas na boses ang tumawag kay Saitama at tinawag nga siyang A-class hero Cape Baldi. Pinakita nga sa silhouette ang mga dumating na yan at sinabi nga nila na nandyan sila para i-scout yang si Saitama para maging isang cadre candidate. So grabe magiging isang cadre mga tol ang pinakamalakas na kalbo. Dito syempre talagang biglang-bigla na lamang sila at sabi nga ni Porte seryoso ba raw yan? Si Saitama raw magkakaroon ng isang cadre treatment. At tanong naman ni Toad kung Neo Heroes ba raw ang mga yan? So hindi ko nga sure mga tol, nakalimutan ko na yung nangyari sa webcomic pero I think hindi nga yan mga Neo Heroes. So abangan na nga lang natin yan mga tol sa susunod na chapter. Ito na nga kabo ng video natin. Syempre kung nagustuhan nyo, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!